Noong unang panahon, sa paanan ng bundok Makiling, may nakatira na isang matandang babaeng tinatawag ng lahat na Aling Maliit. Hindi lamang dahil siya ay pandak, kundi dahil tila hindi siya tumatanda at kasing liit lamang siya ng isang bata kung titingnan mula sa malayo. Ang kanyang bakuran ay laging lantian kahit panahon ng tagtuyot. Sinasabing ang mga tanim niyang sitaw ay umaabot hanggang ulap, at ang kanyang mga bulaklak na ilang-ilang ay nagniningning tuwing gabi na parang mga bituin. Isang araw, isang batang laging nagtatapon ng basura sa ilog ang pumasok sa kanyang bakuran upang manguha ng prutas ng walang pollen. Ngunit laking gulat ng bata nang ang mga sanga ng puno ay kusang gumalaw at hamarang sa kanyang daan. Lang lumitaw si Aling Maliit mula sa isang malaking dahon ng gabi. Bakit ka kumukuha ng hindi sayo? Tanong niya sa tinig na parang huni ng ibon. Sa takot ng bata, humingi siya ng paumanhin. Doon ay ipinakita ni Aling Maliit ang kanyang tunay na anyo. Siya pala ay isang tagapangalaga ng kalikasan. Itinuro niya sa bata ang isang mahalagang aral, ang bawat maliit na bagay sa mundo, isang buto, isang patak ng tubig, o isang batang tulad mo, ay may malaking papel sa pagpapanatili ng ganda ng ating mundo. Ang regalo ni Aling Maliit bilang alaala, binigyan ni Aling Maliit ang bata ng isang ginintoang buto. Sinabihan niya ang bata na itanim ito at alagaan ng may pagmamahal. Paglipas ng ilang araw, ang buto ay tumubo at naging isang puno na namumunga ng mga prutas na nagpapagaling ng anumang karamdaman sa kanilang baryo. Mula noon, hindi na naging pasaway ang mga bata sa kanilang lugar. Natutunan nilang mahalin ang kalikasan dahil alam nila na sa bawat sulok ng kagubatan, ay nagmamasid ang mabuting si Aling Maliit. Lumipas ang maraming taon at naging masagana ang buong nayon dahil sa red along puno ni Aling Maliit. Ngunit isang araw, isang malaking maitim na ulap ang bumalot sa kalangitan. Hindi ito ulan, kundi usok na galing sa mga itinatayong dambuhalang pabrika sa kabilang bayan na hindi nag-iingat sa kapaligiran. Dahil sa kapal ng usok, nagsimulang malanta ang mga dahon ng ilang-ilang at nawala ng ningning ang mga halaman sa hardin. Ang gininto ang puno ay unti-unti ring nanghina. Ang bata noon na binigyan ng buto, na ngayon ay isa ng matapang na binata, ay nagpas siyang bumalik sa paanan ng bundok Makiling. Hinanap niya ang munting kubo ni Aling Maliit, ngunit ang tanging nakita niya ay isang malaking bato na hugis puso. Habang siya ay malungkot na nakatitig sa bato, nakarinig siya ng pamilyar na tinig na tila bulong ng hangin, ang mahika ay wala sa aking mga kamay, kundi nasa pagkakaisa ng inyong mga puso. Naintindihan ng binata ang mensahe. Pumalik siya sa nayon at tinipon ang lahat ng mga bata at matatanda. Sa halip na mahika, ginamit nila ang kanilang mga kamay, pagtatanim, nagtanim sila ng libu-libong bagong puno upang labanan ang maduming hangin. Paglilinis, inalis nila ang bawat piraso ng plastik sa mga daluyan ng tubig. Pagbabantay, gumawa sila ng batas upang protektahan ang kanilang kagubatan laban sa mga mapanira. At dahil sa kanilang pagkakaisa, unti-unting napawi ang maitim na ulap. Sa muling pagsikat ng araw, laking gulat nila nang makita ang isang bahaghari na diretsyong nakaturo sa bakuran ni Aling Maliit. Doon, muling nakita ang matandang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya ang mga ibon, paru-paro, at mga diwata ng kagubatan na masayang sumasayaw. Ang hardin ay hindi na lamang pag-aari ni Aling Maliit, ito na ang hardin ng buong nayon. Simula noon, naging tradisyon na ng mga tao na mag-alay ng awit at paglilinis tuwing kabilugan ng buwan, bilang pasasalamat sa munting diwata na nagturo sa kanila na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pangangalaga sa ating tahanan, ang kalikasan.